everyone. So, I am Delaware Balaro from Batch 4. So, yung topic po natin today ay may kilala ka bang imposible mong makasundo or mediator? At ang scripture po na ibinahagis po ni Pastor Russell ay matatagpuan sa 1 Timothy 2 verse 5. So, basahin po muna natin yung concept ng mediator. A mediator is someone who stands between two parties in conflict to bring conciliation. In the Christ faith, Jesus is the perfect mediator between a holy God and a sinful humanity. Because of our sin, we cannot approach God on our own, but through His sinless life, atoning death, and victorious resurrection, Jesus bridged the gap, making peace by His blood. He not only provides access to God, but continually intercedes for us, securing our relationship with the Father. Without Jesus as our mediator, we would remain alienated and condemned. So, ano po ang pinapaintindi pa sa ating Pastor Russell dito ay ibig sabihin ng mediator, or ang ibig sabihin ng mediator ay ito daw po yung sa isang bagay yung pumapagitna kapag may namamagitan, for example, away. So, dito po ang magandang example dito ay yung Panginoong Diyos at tayong mga tao na makasalanan, gaya ng sabi dito sa concept, which is hindi nga naman talaga tayo makikita ng Panginoong Diyos kung hindi niya binigay sa atin ang kaisa-isang anak na si Yesu Cristo. Dahil kaya nga niya ibinaba ang Panginoon dito or ang Diyos upang tubusin ang ating mga kasalanan. Sa ganun ay muli tayong makita ng Lord na magbago muli at magkaroon pang panibagong buhay sa Kanya. Sa ganun, ayaw kasi ng Lord na mapupunta tayo sa kadagat-dagatang apple, which is yung bagay na iniiwasan natin. Kaya binibigay niya kahit kaisa-isang anak niya at tinubos tayo sa pamamagitan ng maraming bagay na sacrifice ang Panginoon, diba? So, teachings dito ay Jesus is the one and only mediator. Jesus is the ultimate peacemaker, and Jesus calls us to be peacemakers. So, syempre nga dito, ang Panginoong Diyos ang peacemaker sa lahat ng bagay. Kaya yung mga nakakakilala sa Kanya, ini-encourage natin na maging peacemaker o hindi maging dahilan ng pag-aaway ng kahit saang bagay o kahit saang parte ng buhay natin. And the applications here are to proclaim Jesus as our sole mediator, promote peace and reconciliation, and pray for our own Christian court, CARE, which is Christian Arbitration for Reconciliation and Equity. So, pinapromote talaga ng Panginoon ang equality, no? Talagang, yun ang gusto na mangyari sa buong katauhan, dahil pag tayo ay sumusunod, hindi naglalamang, ay nalalas yung or na-avoid yung mga bagay na makakapag magkakaroon ng dahilan upang magkasira ng bawat tao. So, I hope you gained some knowledge, and thank you everyone for listening, and have a great day. Bye.